Hello sa inyong lahat. Sa video na to ay sasagutin ko ang katanungan ni Jenny B8366. Sabi niya, hello, magkano po ang sahod diyan sa Spain? Regarding sa sahod dito sa Spain ay depende ito sa employer na makukuha nyo. Either may papel man kayo o wala, nakadepende talaga kung ang employer nyo ay magkano ba ang i-offer nila na sahod. Kasi hindi rin nakadepende ito kung ikaw ay stay in or stay out. Minsan, mas malaki ang sahod ng stay out kesa sa stay in. Depende nga talaga sa employer na makukuha mo. Kung ang employer naman ay susunod sa law, dapat ang sasahurin ng isang nagtatrabaho dito sa Spain sa loob ng isang taon ay kikita siya ng 15,876 euro. At kung hahatiin naman ito yung tinatawag na 14 pagas, dapat ang sasahurin ng employer dito ay nasa 1,134 euro. Ibig sabihin, 14 times kang sasahod or every month ay sasahod ka ng 1,134 euro at kapag July at Christmas, tatanggap ka na extra bonus na 1,134. Yun ang ibig sabihin ng 14 paga. At kung halimbawa naman, 13 pagas naman, ang iyong sasahurin ay 1,221 euro. Ito ay matatanggap mo 13 times in a year. Depende sa employer kung paano niya i-divide o ibibigay yung pang-13 sahod mo. Kadalasan kasi kapag 13 pagas ang ginagawa ng employer ay yung bonus ay dinidivide sa dalawa, which is may matatanggap ka kapag July at December na 610.50 euro para sa bonus. Iba naman ay ibibigay ng isang bigayan. Depende sa employer kung gusto niya ay isang bigayan niya ibibigay yung iyong bonus or hahatiin niya sa dalawa. Yung iba namang mga employer ang ginagawa ay isinasama ito sa every month na sahod para hindi mabigat. At kung halimbawa 12 pagas naman, ang sasahurin ay 1,323 euro. Ibig sabihin, kada buwan, makakatanggap ng 1,323 euro. Bali, wala ka na matatanggap kapag July at December dahil isinama na doon sa iyong monthly na sahod yung bonus mo. Ipagpalagay na lang natin na ang range ng sahod dito ay dapat hindi bababa sa 1,100 ang inyong sasahurin hanggang sa 1,400 euro. Depende kasi yan. May mga employer na nagpapasahod ng 1,400 pero madalang yan, lalo na sa mga wala pang papel. Ang kadalasan talaga ay nasa 1,100 hanggang sa 1,300 kung dito mismo sa Madrid. Pero kung kayo ay magtatrabaho sa probinsya, mas malaki ang ino-offer ng mga employer doon na sahod. Yung iba nating mga kababayan na nasa probinsya tulad ng Malaga, Marbella, at kung saan-saan pa ay kumikita sila ng 1,500 o 1,600 euro in 1 month. Yun ay linis na yan. Then dito sa Spain ay meron ding tinatawag na private insurance. Depende yan sa amo kung kukuhanan ka ng private insurance or hindi. Mostly sa mga may papel ay kadalasan wala ng private insurance dahil meron ng seguridad sosyal. Sa mga baguhan dito at sa mga employer na makukuha nyo, may mga employer na nag-o-offer ng private insurance at meron din namang employer na hindi. Hindi nyo naman mapipilit ang employer nyo na kuhanan kayo ng private insurance kung ayaw niya kasi dagdag gastusin din kasi nila yan. Depende kasi sa age bracket ng applicant kung magkano ang kanilang babayaran sa private insurance. Siyempre kung ano pa included, kung may kasama pang dental or hindi. Kaya yung kadalasan ang mga employer ay hindi nagbibigay ng private insurance kasi nga malaki din ang gagastusin. Mostly nasa 35 pataas ang gagastusin nila every month. Balik naman tayo sa kapag ang trabaho mo ay stay in, syempre ang trabaho mo ay mula Monday hanggang Saturday. Mostly ng mga nagtatrabaho ng stay in ay may trabaho ng Sabado. At depende rin sa employer mo kung hanggang anong oras ka magtatrabaho. May ibang sinuswerte na hanggang alas 12 or before 12 tapos na ang trabaho. Yung iba naman ay hanggang alas 2 o kaya naman pag minalas-malas ka, kailangan mo pang magpa-lunch bago ka umalis sa trabaho o matapos yung trabaho mo. Then, yung iba naman ay sinuswerte na walang trabaho kahit Sabado. Then, kapag ang trabaho mo ay stay in, syempre magsisimula ka ng alas 8, yan ang pinakang normal na oras ng pagtatrabaho. Pero yung iba ay nagsisimula ng 7:30, yung iba yon. Yung kailangan mo mang i-prepare yung kanilang breakfast, yan
maaga kang magsisimula. Then, kadalasan natatapos ang trabaho ay alas 9 or 9:30. Pag minalas-malas ka, mas ahead pa sa oras na yon ang iyong tapos. Pero pag sinuwerte ka naman, 7:30 tapos na ang iyong trabaho. At syempre, kapag stay out naman ang iyong pipiliin, ay ibig sabihin yan, 8 hours, 9 hours lang ang iyong trabaho. Depende kung ang iyong trabaho ay full-time o kaya naman ay may pang-umaga ka at may pang-hapon. Then, ang sahod din ng stay out ay halos parehas lang din sa ino-offer sa stay in. Ang kagandahan din minsan sa stay out ay may ibinibigay na transportation allowance kasi nga araw-araw na mamamasahe yung chika. Then, ang kadalasan kapag stay out ay walang trabaho ng Sabado. Pero merong kahit stay out ay nagtatrabaho pa rin ng Sabado. Then, same lang din ang benefits ng paga or ng bonus ng matatanggap. Depende na nga lang kung may pang umaga ko o pang hapon. Depende na lang yan sa usapan ng inyong employer. Kaya sana malinaw na sa inyo kung magkano ba ang sahod dito sa Espanya. Huwag kayong papayag kung ang sasakurin ng ibibigay ng employer sa inyo ay mababa sa 1,100. Kaya lang kung wala tayong experience, minsan ginagrab na natin ang opportunity kung magkano yung offer nila, lalo na kung wala tayong experience. Kasi kadalasan ng mga employer dito ay naghahanap talaga sila ng dapat ay meron kang experience o may reference ka na ibibigay at kakausapin nila kung ikaw ba talaga ay okay bago ka nila tanggapin. Kasi sa dami ng applicant dito ng mga kababayan natin at ibang lahi na naghahanap ng trabaho, marami silang pagpipilian. Bakit nga naman nila ikaw pipiliin kung wala kang reference, which is yung mga kakompetensya mo or yung ibang aplikante ay meron silang magandang reference, tapos matagal yung kanilang experience sa pagtatrabaho, mas pipiliin nila yon kesa sa'yo na wala pang experience at wala kang maibigay na recommendation letter or reference na pwede nilang makausap. Kaya sa mga kababayan natin na nagbabala pumunta dito sa Spain, may experience ka man o wala, basta ikaw ay matiyaga na maghanap ng trabaho. Basta huwag kayong susuko kasi sa totoo lang hindi ganun kadali humanap ng trabaho dito. Kahit pa ikaw ay babae, ay medyo minsan nahihirapan din talaga. Pero meron din namang mga kababayan tayo na may swerte talaga, yung hindi nahihirapan humanap ng trabaho, may ganon. Pero sana, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Basta kailangan lang magdala lang kayo ng sapat na pera para hindi naman kayo ma-stress habang kayo ay naghahanap ng trabaho at hindi pa kayo natatanggap. Meron kayong pondo na pagkukuhanan ng pambayad ng boarding house at ng inyong pamasahe at saka ng inyong pangkain. Mabuti na nga lang at hanggang sa ngayon ay nakapromo pa ang transportation dito, kaya mura lang ang pamasahe dito. Hindi ka masyadong mamomroblema. At yung iba naman, pwede namang lakarin. At saka mura lang naman ang mga bilihin dito, kaya hindi masyadong mabigat para sa mga baguhan na mag-survive dito. Kasi nga, hindi ganoon kalaki ang kailangan mong baunin. Sa mga pupunta dito, ang sina-advise ko, magdala kayo kahit na 1,000 euro or kung hindi kaya yung ganong kalaki, pwede naman kahit mga 600 euro. Pwede na yan. In 1 month naman, basta babae, ay sigurado na makakahanap kayo agad ng trabaho. At basta wag lang kayo munang mapili. Kung halimbawa wala kang experience, magtiyaga ka lang na mag-take ng mga interview, sigurado naman yung mga employer na walang tumanggap sa kanila kasi nga mababa siguro yung offer nilang trabaho, i-grab na lang muna natin if ever para magkaroon lang tayo ng experience. Kasi kapag nagkaroon na tayo ng experience, medyo mayroon na tayong panlaban, meron na tayong pang masasabi sa susunod nating pag-a-applyan. Ayan, sana ang video ito ay nakatulong sa mga kababayan natin na nangangarap pumunta dito sa Espanya o sa Europa. Maraming salamat sa patuloy niyong suporta.